Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang gabi Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Commission on Elections nagdesisyong i-extend ang botohan sa ilang presinto. Persons with disability at senior citizens nahirapang bumoto. Mga volunteer ng PPCRB sa Sultan Kudarat at North Cotabato pinula out dahil sa gulo sa pagdagsa ng mga flying voter. Pagsisimula ng vote canvassing, mahigpit na babantayan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ngayon po ay ilang minuto matapos ang alas 6 ng gabi sa araw ng eleksyon, Lunes, ika-9 sa buwan ng Mayo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Mahigit 700 botante ang napaglingkuran ng UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa ngayong halalan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Kung ang Commission on Elections ay nananawagan sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga voting precinct, ang UNTV News and Rescue Team ay nakaantabay sa iba't ibang lugar sa bansa upang magbigay ng tulong medikal sa mga mangangailangan nito. Sa Buhangin Elementary School sa Davao City, isa sa ginang Lilia Rehanya, 69 anyos, sa halos 100 botante na natulungan ng ating rescue group. Nakaramdam ng panghihina ng katawan at may mataas na presyon kaya siya ay agad na binigyan ng pangunang lunas at dinala sa Metro Davao Medical Research Center Hospital. Sa Cagayan de Oro naman ay tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang PWD na makarating sa presinto at makaboto. Sa Cebu naman ay nahilo at nagsuka ang isang 45 anyos na babae matapos itong pumila ng mahaba upang bumoto. Pagkatapos napatan ng pangunang lunas ay naging mas maayos na ang pakiramdam ng ginang at hindi na nagpadala pa sa ospital. Dahil sa mainit na panahon, karamihan ng botante sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City ay nagpa-check up ng kanilang presyon. Karamihan sa mga lumapit ng tulong ay upang magpa-check up ng blood pressure, wheelchair assistance sa senior citizens at PWD at first aid. As of 4:30 PM kanina ay umabot sa 713 ang natulungan ng UNTV News and Rescue Team sa mga rescue booth na inilagay malapit sa mga polling centers sa iba't ibang panig ng bansa. Kasamang News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Bagong balita. Nahirapan naman ang ilang mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs sa pagboto sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila dahil sa kakulangan ng mga mag-aasiste sa presinto. Ito ang balita ni Nel Maribo. Sa pagsisimula ng botohan ngayong araw, ilang problema ang naranasan ng ating mga kababayan sa Ramon Magsaysay High School sa Espanya, Maynila. Karamihan sa mga matatanda ay hirap bumoto dahil na rin sa kinakailangan nilang umakyat hanggang sa ikatlong palapag upang makaboto. Ngayong umaga, mostly sa mga senior, yung mga hindi na makalakad. Hirap na umakyat, 4th floor pa umakyat, kawawa naman. Nasa Agdan, nahirapan. Bukod sa mga matatandang nagpupumilit makaboto, marami naman ang nagrereklamo dahil sa nawawala ang kanilang pangalan. Yung pangalan lang ho namin, ba't nawawala po sa
mga listing ng mga voters. Samantalang kada botohan nakakaboto kami. Si Ginang Marley Barogo na nanggaling pa sa Cavite ay alas 6 pa lamang ng umaga ay nasa polling center na sa Espanya, Maynila. Ngunit bigo namang makaboto. Nandun yung pangalan ko, tapos naka-slash na kulere na sabi nakalagay transfer. Ang plano ko sana, hinihintay ko ngayon COMELEC kaso wala pa eh. Sayang naman yung boto ko kasi galing pa ako ng General Trias. Walang ibang malapitan ng mga problemadong botante kaninang umaga kundi ang PPCRV Assistance Desk. Kaya naman nanawagan ng PPCRV na madagdagan sana ang mga tauhan ng COMELEC na umiikot sa mga presinto. Umiikot sila at kung minsan dumarating sila ng hapon na kung saan marami ng mga problema, yung mga taong hindi na makapaghintay ng mga problema, uuwi na lang sila at hindi na nakaboto. Wala namang naging problema ang mga vote counting machines sa Ramon Magsaysay High School. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Nagtalaga ang Nationalist People's Coalition o NPC ng lawyers at paralegal sa lahat ng probinsya at munisipalidad upang siguruhin ang transparency sa bilang ng mga boto. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Joyce Balancio live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Pinag-iigting nga ng Nationalist People's Coalition o NPC ang kanilang pagbabantay sa resulta ng halalan ngayong araw. Katunayan, Attorney Reggie, ayon mismo kay Attorney George Erwin Garcia, ang legal counsel ng partido na nag-endorso kay Senator Grace Poe at kay Senator Chis Escudero, maliban sa makukuha nilang live feed ng raw votes mula sa PPCRV at KBP, ay meron pa daw silang makinarya upang i-double check yung mga datos na yan. Meron silang itinalagang 7,000 poll watchers sa buong Pilipinas at kada probinsya at syudad ay meron silang legal, paralegal at lawyers na mag-check nung mismong resulta ng halalan. Kabilang nga sa importanteng location kanina na nilagyan nila ng kanilang representative ay ang San Juan City, particular na nga sa Santa Lucia Elementary School kung saan mismo bumoto si Senator Grace Poe kaninang umaga. Pinagkaguluhan si Senator Grace Poe ng kanyang mga supporter pagdating niya sa Santa Lucia Elementary School sa San Juan City pasado alas 11 kaninang umaga. Dahil sa dami ng tao, natagalan ang senadora na makaakyat sa silid-aralan kung saan siya boboto. 10 hanggang 15 minuto lang ang inabot ng oras ng pagboto ng senadora. Ayon sa kanya, mabilis lang ang kanyang pagboto dahil maayos naman at walang naging aberya sa sistema ng polling precinct. Sinabi pa na senadora, handa siyang tanggapin ang resulta ng eleksyon, manalo man siya o hindi. Sa ating mga kababayan, ang pinakamahalaga ay marinig at mabilang ang ating boses. Kung sino man ang inyong iboboto, ang pinaka-importante ay galangin natin ang kagustuhan ng nakararami. At para sa mga ibang kandidato rin, ganun din sana ang kanilang maging pananaw. Aniya, ang importante ay nailahad niya sa bayan ang pagnanais niya magsilbi sa bansa. Samantala, bumoto naman sa hiwalay na presinto ang asawa ng senadora na si Nilda Manzares at anak na si Brian. Ikinatuwa naman ang pamilya ng senadora na nasa huling yugto na ng eleksyon. Anila, marami na rin pinagdaanan si Senator Poe, kabilang na ang pagod sa kampanya, paninira at pangbabatiko sa kanilang pamilya. We actually let her sleep in. She hasn't been able to sleep in all this the entire campaign. She's nervous, but she's also very hopeful. As are we, as is the rest of the family. Sobrang saya kasi parang ito na ang dulo ng lahat. Parang ilang araw, 90 days yung campaign, tapos sobrang iba't ibang provinces yung napuntahan ko, tapos syempre yung pinagdaanan ng pamilya ko, at least tapos na ang lahat. At pwede kong sabihin na tapos na ang election, buo pa rin ang integridad ng pamilya ko. Samantala, Attorney Reggie, ayon pa rin kay Attorney George Garcia, ang legal counsel ng NPC, inaasahan nila by Wednesday ay mayroon na silang i-anunsyo na resulta ng halalan. Maya-maya lang 6:30 or 7 ay meron na sila makukuhan live feed mula sa KBP at PPCRV at inaasahan nila na with the resources that they have, meron na silang turnout 60 or 65% voting turnout mamayang gabi. At ang resultang yan, Attorney Reg, ay i-verify pa o i-counter-check
iti-check pa nila mula sa mga datos na nakuha naman nila mula sa kanilang lawyers on the ground. Maliban dito, Attorney Reggie, sa tally of votes, isa din sa tinututukan maigi ng NPC ay yung mga glitches sa vote counting machines. Kasi kanina, base sa kanilang impormasyon na nakalap na datos on the ground, merong 70 vote counting machines na nagmalfunction kanina at kailangan palitan. Maliban siya na Attorney Reggie, isang pressing issue din na kanilang iniimbestigahan ngayon, yung umano'y nakitang vote counting machine sa isang hotel sa Cubao. At ayon kay Attorney George Garcia, iaakyat niya yan mamaya sa Board of Canvassers sa PICC. Attorney Reg? Joyce, ano yung mga immediate na mga protest ng kanilang mga poll watchers na nai-report sa headquarters ng NPC? Meron bang nabanggit na ganun si Attorney George Garcia? Saan nanggaling itong mga protesta na to kung meron from the poll watchers on the ground? Kanina, Attorney Reggie, wala pa namang particular na instance na nabanggit si Attorney George Garcia kanina. Although sinabi niya na meron specific provinces kasi sila na tinutukan kanina at posibleng dito nang galing yung 70 vote counting machines na nag-malfunction. Nabanggit niya yung probinsya ng Pangasinan, Bulacan, meron din sa Mindanao, no, yung Lanao del Sur, Basilan, may kaunti rin sa Davao. Although hindi pa siya nagbigay ng specific answers kanina kung ano yung mga naging aberya sa vote counting machines. Pero ang sinabi niya ay iaakyat niya yan sa Board of Canvassers dahil itong mga vote counting machines na to, hindi natin sure kung napalitan ba. Pero as per their information, dahil meron silang lawyers on the ground, karamihan sa mga vote counting machines na itong 70 na to, no, hindi na nagamit o gumana. So yan ang i-check pa natin ng information kung ano yung nagawa ng COMELEC dyan. Maraming salamat, Joyce Balancio. Nag-ulat ng live mula sa Quezon City. Maagang bumoto sa kanilang mga presinto sina presidential candidate Senator Miriam Defensor Santiago at Quezon City Mayor Herbert Bautista. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Grace Casin, live. Grace, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Angela. Walang naging aberya at naging mabilis nga lang ang pagboto ni sa Senator Defensor Santiago, gayon din ni Mayor Herbert Bautista dito sa Quezon City at maaga lamang ay natapos na ang kanilang mga pagboto sa kanilang mga presinto. Bago mag alas 7 ng umaga kanina, dumating na sa kanyang presinto sa La Vista Subdivision sa Quezon City si Presidential Candidate Senator Miriam Santiago. Naging mabilis lang ang naging pagboto ni Santiago. Sa aming panayam sa kanina, sinabi nito na nasa maayos ang kanyang kondisyon at walang dinaramdam. Anya, siyam na senatorial candidate lamang ang kanyang binoto. Kinwestiyon din ni Santiago ang umano'y mahinang materyales ng VCM, hindi umano kagaya ng mga ballot boxes na ginagamit noon na gawa sa bakal. It's only made of cardboard, very easily defaced or mutilated or damaged or substituted for completely. Pagkatapos bumoto, umalis na ito sa kanyang presinto kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Ang La Vista Subdivision ay sakop ng District 5, may dalawa itong clustered precinct at may mahigit 800 botante. Samantala, pasado alas 9 naman ang umaga kanina nang matapos bumoto si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Walang naging aberya sa kanyang pagboto sa North Susana Heights Clubhouse sa Quezon City. Masusi nitong chinek ang kanyang voter's receipt at kinumpirmang tumugma ang lumabas sa resibo sa kanyang binoto. Ayon kay Bistek, tiwala siyang mananalo ang kanilang pambato sa Liberal Party na si Mar Rojas. Seems to be intact at maraming mga Liberal Party candidates na unopposed. At majority, if not almost 50% of candidates in Congress, in governorship, and in the mayoralty candidacies of municipal and cities are also Liberal Party members. Si Bautista ay tumatakbo muli sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde ng Quezon City. Makakalaban nito ang advocate against traditional politicians na si Leon Peralta, ang NGO na si Martin Sanchez Jr. at ang radioman na si Alex Lagi. Kung papalarin ulit, we'll continue. Ang focus namin ngayon is more tourism development.
Samantala, 4 na kongresista naman sa Quezon City ang muling tatakbo sa parehong posisyon na walang kalaban. Ito ay sina 2nd District Representative Winnie Castelo, 3rd District Representative Jorge Banal, 5th District Representative Alfred Vargas at 6th District Representative Kit Belmonte. Habang 2 naman na makakalaban ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. sa 4th District sa Quezon City na sila Hadha Lorna Aquino at si Hans Palacios. Magbabalik naman muli sa 1st District sa Quezon City si Bingbong Crisologo laban kay incumbent 1st District Representative Francisco Calalay. Samantala sa Commonwealth Elementary School kanina alas 2 pa lamang ng hapon kakaunti na ang mga botante. Ayon kay School Principal Emily Polebelo, alas 6 kaninang umaga nang bumuhos ang mga botante. Ang Commonwealth Elementary School ay may mahigit 37,000 na mga registered voters at meron silang 50 clustered precincts, pinakamarami sa buong Quezon City. 2 VCM naman ang pinilitan kaninang umaga sa Commonwealth Elementary School matapos magkaroon ng aberya. Samantala, maaga ring natapos ang botohan sa Ramon Magsaysay Elementary School sa Cubao. Alas 4 pa lamang ng hapon, halos wala ng botante sa mga presinto. Ang Magsaysay High School sa Cubao ay may halos 5,000 botante. Samantala, Angela, kanina pagsapit ng alas 5 ng hapon, isinara na ng mga gwardya ang gate sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City at hindi na nagpapasok pa ng mga botante. Subalit nagpilit ang mga nahuli na makapasok sa gate. Anila ay hinabol pa nila ang 5 PM deadline dahil galing pa sila sa kanilang mga trabaho kaya hindi sila nakaboto ng maaga. Ang ilan ay galit at nagsisigaw pa sa labas ng gate, subalit wala rin itong nagawa, kaya nag-uwian na rin ang marami sa kanila. Ang Corazon Aquino Elementary School ay mayroong 35,986 na mga botante. Angela, sa ngayon ay nakaantabay tayo dito sa Quezon City Hall kung saan mamaya ay isasagawa na nga ang bilangan dahil tapos na ang botohan. Nakaantabay tayo mamaya kung sakaling matapos na ang canvassing dito sa lugar na to sa Quezon City ay maaaring mamaya ay i-announce na rin o iproklama na rin ang mga nanalong kandidato dito sa Quezon City. Angela? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live na nag-ulat mula sa Quezon City. Nagtungo kaninang umaga sa Novotel sa Araneta Center si COMELEC Chairman Andres Bautista kasama ang ilang kinatawan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at PDP Laban Legal Team upang inspeksyonin kung totoo ang napaulat na may mga nakatagong vote counting machines o VCM sa 4 na kwarto sa 5th floor at 2 kwarto sa 7th floor ng hotel. Ayon kay PPCRV Vice President Johnny Cardenas, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang nagpakilalang staff ng hotel dakong alas 10 ng umaga na nagsabing may mga VCM sa mga naturang kwarto. Pasado 1:00 ng hapon ay nabuksan ang kwarto. Matapos dumating ang nag-check-in rito na isang Smartmatic staff, ngunit wala namang nakitang mga VCM. Nakiusap naman si Chairman Bautista sa publiko na huwag agad maniwala sa mga balita malibang mayroong matibay na ebidensya upang hindi maaksaya ang panahon sa mga mas dapat bantayan ngayong eleksyon. Nais naman ni PDP Laban Legal Team Attorney Charlie Ho na humingi ng kopya ng CCTV footage ng hotel upang matiyak na walang ipinuslit at tinagong VCM sa loob nito. Napilitan namang mag-manual voting ang mga botante sa Barangay 16 Tondo, Maynila dahil sa nasirang mga vote counting machine o VCM. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 6 na oras na nag-antay ang mga botante sa 4 na presinto sa Rosauro Almario Elementary School, Barangay 16 Tondo, Manila kanina dahil sa sirang vote counting machine. Ang iba sa mga registered voter ng presinto ay napilitan ng umuwi samantalang nagtiyaga namang pumila ang iba. Siyempre gusto namin yung mahalaga yung boto namin kahit isang piraso yun di ba? Importante yun para sa amin. May dumating na kapalit ng nasirang VCM galing COMELEC, subalit sira naman ang SD card nito. Kaya pinagkasunduan na lamang ng mga botante na magma-manual voting kaysa hindi na tuluyang makaboto. Batay na rin ito sa paghingi ng payo ng school principal sa COMELEC. So ano po ang inyong pasya? Ituloy na natin yung botohan at gano'n. Pakitaas ng kanang kamay na nagsasabing tuloy na ang manual voting. Okay. Samantala, ayon sa principal,
Bibilangin pa rin ang boto sa pamagitan pa rin ng vote counting machines pagkatapos na ng voting proper. At pwede pa rin itong saksihan ng mga botante. Nakahanda namang magbantay ang political watchers ng iba't ibang kandidato. Kaya kami mga watcher, magbabantay kami hanggang sa matapos makaboto lahat. Ang hiling naman ng school principal sa mga botante na nag-manual voting, subalit hindi na nakita ang official vote receipt. Ang lagi lang po naming hiling na ang lahat ng botante ay magkaroon ng 100% na tiwala sa lahat ng BEIs. Opo. Kasi since ini-invite naman sila to witness the counting. Gayunpaman, marami na rin sa mga rehistradong botante ang nadismaya sa aberya sa VCMs. Higit 35,000 ang registered voters sa R. Almario Elementary School sa Tondo, ang pinakamalaking voting precinct sa buong lungsod ng Maynila. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Nawalan ng kuryente ang ilang presinto sa Lucena, Quezon at sa Maynila. Samantala, ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang humalili sa mga Board of Election Inspector o BEI na nasa election watchlist areas. Ito ang balita ni Monokson. Mahigit 400 tauhan ng Philippine National Police ang humalili sa mga Board of Election Inspector na kinabibilangan ng mga guro sa Administrative Region of Muslim Mindanao. Pinalitan ng mga BEI dahil isa sa mga itinuturing na election watchlist area ang ARMM. So instead of our teachers, trained members of the BEI from the PNP will take their place. And these are in the provinces of Lanao del Sur and in Maguindanao. Ayon sa Department of Education, mayroong halos 300,000 na mga guro ang tumayo bilang mga BEI ngayong eleksyon. Nagpapasalamat ang DepEd dahil wala pa sila natatanggap na ulat ng mga guro na nasugatan sa anumang kaguluhan. Isang action center na tumatanggap ng mga reklamo ng mga BEI ang inilagay ng DepEd. Kadalasan sa mga problema na natatanggap nila ay mga problema sa mga VCM at election materials. Isang lugar na napospon ng botohan dahil ang mga election materials na para sa Sarangani ang naipadala sa Marinduque. Within the day siguro, we hope that maitutuloy din yung botohan. Pero kung malayo nga, napalayo yung materials, it will have to be another day. Tatanggap naman ng 4,500 pesos ang mga BEI bilang honorarium na maaari nilang makuha gamit ang mga cash card at ATM. Samantala, nawala naman ng kuryente ang ilang presinto sa Maynila at Lucena kaninang umaga. Ayon sa Meralco, nawala ng kuryente sa Sampaloc Elementary School at Ransohan Elementary School sa Lucena matapos masunog ang poste sa mga naturang lugar. Agad na nag-deploy ng generator sets ang Meralco sa lugar upang makapag-supply ng kuryente. Ayon sa Meralco, isolated lamang ang mga kasong ito at mabilis namang nasusolusyonan. We are 100% back in normal operations. We are hoping to continue to have this situation and marami rin kaming mga personnel na nakadeploy currently on the field. Halos nasa 4,000 megawatts ang reserbang kuryente sa Luzon ngayong araw dahil sa holiday at normal ang sitwasyon. With all the cooperation and the preparations and siguro prayers, everything is normal. We had yung mga normal din na mga small incidents but corrected naman agad. With all the preparation, so we hope and pray na tuloy-tuloy to hanggang matapos ang canvassing. Bukas inaasahang mas lalaki ang demand, subalit tiwala ang Meralco na mabibigyan ng sapat na kuryente ang mga canvassing centers dahil sa kakaunting lugar na lamang ang kanilang tututukan. Mon Hocson, UNTV News, Worldwide.
Pinul out ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang kanilang mga volunteer sa ilang lugar sa Sultan Kudarat at North Cotabato dahil sa gulong dulot ng pagdagsa ng mga flying voter. Mula sa PPCRV headquarters, itong balita ni Joanne Nano live. Joanne, good evening. Magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. Batay nga sa natanggap na ulat itong PPCRV Command Center dito sa may UN Manila, ay napilitan silang i-pull out yung kanilang mga volunteers dyan sa may ilang bahagi ng Sultan Kudarat matapos nga na dumagsa kanina ang truck ng mga flying voters doon sa lugar. Pasado alas 2 nga ng hapon kanina nang matanggap ng PPCRV ang ulat kaugnay sa nangyaring pag-pull out sa kanilang mga volunteer sa 3 hanggang 4 na barangay sa May Quirino, Sultan Kudarat. Ayon nga sa source ng grupo, pawang gwardyado ng mga armadong kalalakihan ang mga nasabing flying voter. Pagdating nga sa mga presinto, bigla umanong inagaw ng mga ito ang mga natitirang balota na hawak ng mga Board of Election Inspector at sa kanila ito pinagsasagutan. Sinasabing isang miyembro rin ng PPCRV na nakatalaga sa naturang lugar ang nakakuha ng picture sa pangyayari, subalit pinaghahabol umano ito ng mga flying voter upang sapilitan na agawin ang larawan na nakuha nito. Dahil nga sa pangyayari, Attorney Reg, nagdesisyon na ang command center ng PPCRV na nakadeploy sa Sultan Kudarat na i-withdraw na ang kanilang mga volunteer doon. Samantala sa North Cotabato naman ay pinull out rin ng mga volunteer ng PPCRV. Bunsod naman yan ang pagkakaroon doon ng insidente ng massive cheating. Napilitang i-withdraw ang mga ito at pansamantalang nanatili sa isang di matukoy na lugar upang doon kunan ng salaysay. Kanina rin, Attorney Reg, nanggaling dito sa Command Center si COMELEC Commissioner Arthur Lim at ipinaliwanag nga yung mga nangyaring issue ng BCM malfunction at automatic shutdown. Paliwanag ni Lim, posibleng hindi agad na papalitan ng mga BEI yung mga thermal paper ng makina kung kaya't nagre-resulta ito sa pagmamalfunction at automatic shutdown. Nilinaw rin ito na batay nga sa datos ng COMELEC, nasa mahigit 2 milyong botante ang hindi nakapagpa-biometrics kung kaya't wala ang mga pangalan ng mga ito sa voters list. Ipinaalala rin ito na nagkaroon ng kaunting adjustment sa mga presinto kung saan ang panuntunan nga dati 1,000 botante sa bawat PCOS machine. Ngunit alinsunod nga sa bagong panuntunan ng COMELEC, 800 botante na lamang ang dapat na makaboto sa bawat BCM kung kaya't posibleng ngang nalipat sa ibang presinto ang pangalan ng mga botante. Attorney Reg, sa mga oras nga na ito ay naglabas na. So makikita nyo na dito nga sa aking likuran sa 2 malaking screen dito sa command center ng PPCRV. Itong resulta ng unofficial count mula doon sa kanilang transparency server. At sa mga oras nga na ito, Attorney Reg, puntahan natin itong update nila dito sa mga presidential candidate. Nangunguna pa rin si Rodrigo Duterte sa mga tumatakbo sa pagka-presidente. At yan ay sinusundan ni Senator Grace Poe. Nasa 4th pwesto si Manuel Rojas. At nasa 4th na pwesto naman si Vice President Judge Omar Binay. Nasa 5th pwesto si Senator Miriam Defensor Santiago. At nasa panghuling pwesto naman sa pagka-presidente si Roy Señeres. Samantala, sa hanay naman ng Vice Presidential Candidate, nangunguna pa rin si Senator Bongbong Marcos. Pumapangalawa at sinusundan yan ni LP candidate na si Leni Robredo. Nasa 4th pwesto naman si Francis Chis Escudero. Nasa 4th na pwesto si Senator Alan Peter Cayetano at sinusundan naman siya ni Senator Trillanes at nasa huling pwesto naman si Gringo Honasan. So sa ngayon, Attorney Reg, ang naka-flash dito ay yung presidential candidate and then yung vice presidential candidate. Pero kanina, sa ibinigay nilang update sa atin, ito ay as of mga 5:30 kanina, Attorney Reg, ang naunguna o ang top 12, pasok sa top 12 na mga senador, ay naunguna dyan si Franklin Drilon, pumapangalawa si Joel Villanueva, nasa 4th pwesto si Senator Tito Soto, nasa 4th si Zubiri, nasa 2nd pwesto naman, 5th pwesto naman si Richard Gordon, nasa 6th na pwesto si Manny Pacquiao, nasa pang-7th pwesto naman si Pangilinan, nasa 8th o top 8 si Riza Ontiveros, nasa top 9 si Gatchalian, nasa top 10 naman si Panfilo Lacson, nasa top 11 si
former DOJ Secretary Leila de Lima at nasa top 12 naman si Senator Ralph Recto. Attorney Reg, yung update na yan o yung bilang na yan sa kasalukuyan sa mga oras na ito mula dun sa mahigit 92,509 na clustered precinct, sa mga oras na ito ang pumapasok na dito sa transparency server ay mula yaan sa 8,416 clustered precinct o katumbas yan ng 9.1% sa kabuuan. At Attorney Reg, at so yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PPCRB Command Center. Magtutuloy-tuloy pa rin ang ating update hanggang mamaya. Attorney Reg, ako si Joanne Nano para sa Pollwatch 2016, ang UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Joanne Nano, nag-uulat ng live mula sa PPCRB Command Center. Sa ibang balita, pasado alas 11 kaninang umaga, nakaboto na si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa kanyang presinto sa Kalumpang Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Mabilis ang naging proseso ng kanyang pagboto na tumagal lamang ng halos 5 minuto dahil wala na halos na pila. Wala ring naging aberya sa vote counting machine o VCM at printing ng resibo sa kanyang poll precinct. Kaninang madaling araw ay pinangunahan ni Kuya Daniel ang Pollwatch 2016 election special coverage ng UNTV na tatagal hanggang bukas. Samantala, alamin naman natin ang mga pangyayari sa Mindanao region. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Joey Domingo, live. Yes, Joey, go ahead. Maraming salamat, Angela. Narito ang mga balitang ating nakalap mula sa ilang bahagi ng Mindanao para sa 2016 election special coverage. Nagsara na ang botohan sa maraming lugar sa Mindanao pagpatak ng alas 5 ng hapon. Ngunit marami pa rin ang nakapila dahil may ilang voting precincts na nakaranas ng problema sa vote counting machines, gaya na nangyari sa 74-A GSIS Elementary School sa Matina. Bilang tugon, pinasagutan pa rin ng chairman ng Board of Election Inspectors sa mga botante ang kanilang mga balota. Ngunit pinaiwan ito sa loob ng isang kahon at pinabalikan na lang sa mga botante ng maayos ang makina. Ayon sa BEI, ito ang naisip nilang paraan upang huwag maantala ang proseso, lalo't hanggang alas 5 lamang ng hapon maaaring bumoto ang ating mga kababayan. Samantala, sa bahagi naman ng Dumanlas Elementary School sa Buhangin ay maraming botante ang hindi pa nakakaboto. Ito ay dahil hindi alam ng ilang botante kung saang presinto sila boboto dahil wala sa voters list ang kanilang mga pangalan. May nasira ding VCM precinct number 53 sa precinct number 539 na nakadagdag pa sa mahabang pila ng mga botante. Niremedyohan naman ito ng Board of Election Inspectors sa pamamagitan ng pagkuha ng unit sa kabilang paaralan sa Indangan. Wala na rin sa kaayusan ang pila kaya nagkakaproblema sa pagpasok ng mga botante sa mga presinto. Problema rin ang pagboto ng ilang senior citizen dahil walang tumutulong sa kanila sa mga dapat gawin, kaya may ilang umuuwi na lamang nang hindi nakakaboto. Samantala, maraming botante sa Cagayan de Oro City ang umuwi ng hindi nakaboto ngayong araw dahil sa pagkasira ng ilang vote counting machines sa iba't ibang presinto. Mula sa Cagayan de Oro City, may report si Janice Weng Fernandez. Yes, Weng? Pag-iikot sa iba't ibang presinto dito sa Cagayan de Oro City, pari-pariho po ang ating na-encounter na problema. Ito ay ang pag-malfunction ng hindi pagana ng maayos na vote counting machine sa maraming presinto. Simula alas 10 ng umaga ay napaulat na ang pagtigil ng botohan sa mga sumusunod na paaralan. Lapatan Elementary School, Bugos Central Elementary School, Kamamanan Elementary School, City Central Elementary School, Bulwa Elementary School, Agosa National School, West City Central School at Makabayan Elementary School. Dahil dito nadismaya ang maraming botante at ang iba ay umuwi na lamang kahit di sila nakaboto. Ang iba namang hindi na natiis ang gutom at matinding init ay nagsiuwian na rin. Ngunit ang iba namang nagsagang naghihintay na maayos ang makina sa pagnanais na makaboto. Maging sa probinsya ng Misamis Oriental ay marami rin umanong VCM ang nagkaproblema. Ayon sa City Comelec Office, sa ngayon ay hinihintay pa nilang abiso mula sa National Office ukol sa mga dapat gawin hinggil sa problema. Sa kabuuan ay naging mapayapa naman ang halalan dito sa Cagayan de Oro City at wala namang naitalang kapan maliban lamang sa mga problema sa botohan. Joey? Maraming salamat, Weng Fernandez, nag-uulat mula sa Cagayan de Oro City.
Samantala, nagkaproblema ang vote counting machine na ginamit sa ilang presinto sa Jose Porras Elementary School sa Davao City. Ayon sa report ng poll watchers, hindi tinatanggap ng VCM ang mga balota kaya naantala na ang botohan. Marami ring individual ang hindi nakaboto dahil deactivated o wala silang biometrics data na requirement upang makaboto. Bagaman nagrereklamo ay wala na ring nagawa ang ating mga kababayan kundi ang umuwi ng hindi nakakaboto. Samantala, sa bahagi naman ng Zamboanga, Sibugay ay isang insidente ng vote buying umano ang napaulat matapos mamataan ng ilang residente sa bayan ng Ipil na pinapapirma sa isang papel kapalit ng pera. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Yes, Dante? Dante? Yes, Joey, yung gabi kanimo. Sa maghapon nating assembly ko is Joey dito sa Zamboanga City. Kaya ng presinto, maayos naman yung naging pagboto ng ating mga kababayan. At ilan sa mga problema na ating na-encounter ay yung paper jam, pag-reject ng makina sa mga balota at nawawalang pangalan sa listahan ng mga botante. Ngunit sa bahagi is Joey ng Ipil sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay ay may napaulat na insidente umano ng vote buying. Sa larawang makikita ang pagkukumpulan ng ilang residente at pagsusulat sa isang papel. Ayon sa mga residente, isusulat nila ang kanilang pangalan matapos umano silang pangakuan ng ilang kandidato na bibigyan ng pera kung isusulat ang kanilang pangalan. Mamaya o ngayon ng gabi, umano ang pangako na bigyan sila ng pera pagkatapos ng eleksyon. Ayon sa mga residente, tuwing eleksyon umano nangyayari ang ganitong tagpo sa kanilang lugar. At kung minsan ay nagbabahay-bahayan pa umano ang mga ito upang mabigay ng salapi sa mga residente sa palit ng kanilang boto, ay parating na ito sa mga kinauukulan, ngunit patuloy pa nila itong iniimbestigahan. Yan po pinakamaling balita mula dito sa Zamboanga City. Balikan mo with Joey. Maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat mula sa Zamboanga City. Samantala, bumoto sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology ang mga biktima ng 2013 Zamboanga Siege. Nasa iisang polling center lamang ang mga botante mula sa mga barangay ng Rio Hondo, Mariquis, Santa Barbara at Zone 4 dahil inaayos pa ang mga paaralan na nasira na makipagbakbakan ang tropa ng militar at MNLF noong 2013. Inaasahang aabot sa mahigit 13,000 botante ang boboto sa nasabing polling area na hinati sa 20 clustered precincts. Sa lugar na ito rin isinagawa ang special barangay elections noong 2013 dahil sa nangyaring kaguluhan. Positibo naman ang ilang botante na magkaroon ng bagong pinuno ang bansa na makatutulong sa kanilang kalagayan, partikular na sa mga nasunugan at nasiraan ng mga ari-arian. Samantala, sa bahagi naman ng Cotabato City ay may napaulat ding paghahang ng VCMs dahil sa sobrang init gaya sa Cotabato City Elementary School. Sa isang classroom, 5 ang nakakluster na precinct at nasa 700 ang registered voters, ngunit hindi sila agad makaboto dahil bukod sa napakainit ng temperatura sa loob ng presinto ay mabagal pa ang processing ng VCMs. May natanggap din tayong report tungkol sa magkakaparehong serial numbers ng mga balota na i-deliver sa Provincial Jail sa Digos, Davao del Sur. Ayon sa warden ng Davao del Sur Provincial Rehabilitation Center na si Dionisio Espinosa, ang Board of Election Inspector mismo ang nag-report ng insidente. Sinabi naman ng COMELEC officer na hindi na ito maaaring palitan dahil nagsisimula na ang botohan at sa halip ay iniligay na lamang sa minutes ng BEI ang nasabing problema. Sa ngayon ay wala pang naiahing formal na reklamo sa COMELEC ukol sa pangyayari. Samantala, naging mapayapa sa pangkalahatan ang naging botohan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito ay kahit may mga napaulat na pagsabog at pamamaril sa mga bahagi ng Maguindanao at Cotabato kanina. Ayon sa Philippine National Police, nagpatupad sila ng mahigpit na seguridad, lalo na sa mga lugar na may mataas na kaso ng karahasan, sanhi ng intense political rivalry. Dito sa Davao City, sinabi ng PNP na wala naman silang naitalang malaking problema sa isyu ng seguridad.
Nagkaroon lang ng kaguluhan sa Daniel R. Aguinaldo High School nang dumugi ng supporter si presidential candidate Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ngayong tapos na ang halalan, ang tututukan na naman nila ngayon ay ang transmission ng boto at paghatid ng ballot boxes sa canvassing areas. At yan muna ang mga nakalap na balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Joey Domingo, Poll Watch 2016, UNTV Special Coverage. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joey Domingo, live na nag-ulat mula sa Davao City. Mahigpit naman na babantayan ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagsisimula ng vote canvassing ngayong gabi. Samantala sa kabila ng ilang pagpapasabog na naitala sa Lanao del Norte at Maguindanao at mga shooting incidents sa iba't ibang panig ng bansa, itinuturing pa ring payapa ang kabuuan ng eleksyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Itinuturing na payapa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang eleksyon sa bansa. Ayon kay PNP-PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ito'y dahil isolated incident lamang ang mga kaguluhan na nangyari sa iba't ibang panig ng bansa at hindi naman ito nakaapekto sa isinagawang halalan. Tulad na lamang ng bombing sa Lanao del Norte at Maguindanao at maging ang shooting incident sa Rosario, Cavite na unang reported incident na natanggap ng National Election Monitoring Action Center o NEMAC. Though there are some incidents in some areas, we can say that still in overall assessment, peaceful naman yung naganap na election. Gayunman, ayon sa AFP at PNP na magiging crucial ang magdamag sa pagsisimula ng bilangan. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, mahalaga ang pagdadala ng mga pulis at sundalo na mga flashlights at Petromax upang kahit na mawala ng kuryente ay maliwanag pa rin. Apila ni Padilla sa publiko maging mapagmatsyag at agad na i-report sa pulis at sundalo sa lugar kung may mga kahinahinalang individual na makikitang umaaligid sa mga polling centers na layong manggulo sa bilangan. Kung ang buong 100 milyong Pilipino ay nakikipagtulungan sa lahat ng kasundaluhan at lahat ng kapulisan, mas lalong napapaigting ang seguridad ng bawat komunidad. Gayunman, tiwala pa rin ang PNP na matatapos ng maayos hanggang sa maiproklama ang mga mananalong opisyal ng bansa na pinili ng taong bayan dahil sa inilatag nilang seguridad. Your 160,000 strong Philippine National Police join the entire nation in fervent prayer to secure and fair election today and until after the leaders that we have elected into office shall have been duly proclaimed. Patuloy naman ang panawagan ng AFP at PNP sa publiko na makipagtulungan sa kanila sa pagbabantay upang masiguro na mapoprotektahan ang kanilang mga boto. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nagdesisyon na ang Commission on Election o COMELEC na i-extend ang botohan sa ilang presinto sa bansa. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Victor Cosare, live. Yes, Victor. Monica, mag-alas 4 ng hapon nang i-anunsyo ng Commission on Elections na extended ang botohan sa ilang mga presinto na hindi nakapagsimula sa itinakdang oras. 6 a.m. to 5 p.m. ang itinakdang voting period ng COMELEC batay sa Resolution number 10,088. Subalit may mga presinto na hindi agad nakapagsimula ng botohan sa itinakdang oras dahil nagkaproblema ang kanilang vote counting machine. Sa ulat ng COMELEC, as of 2 p.m., 150 VCMs ang kinailangang palitan dahil depektibo. Dahil dito nagpasya ang OnBank na i-extend ng 1 oras ang botohan sa mga presinto na alas 9 na ng umaga pataas nakapagsimula ng botohan. Papatak na hanggang alas 6 ng gabi ang botohan dito. Subalit kahit na alas 6 na ng gabi at may mga botante pa sa labas ng presinto na pasok sa 30-meter radius ay papayagan pa ring makaboto. Ang mga presinto na hindi naman sakop ng extended voting hours ay maaari nang makapag-transmit ng election results sa Municipal o City Board of Canvassers. Samantala, pasado alas 4 naman ng hapon nang mag-convene ang COMELEC OnBank bilang National Board of Canvassers na siyang magka-canvass ng mga boto para sa senatorial positions at party list.
Kasabay nito ang pagbukas sa consolidation and canvassing system na gagamitin sa pagbibilang ng mga boto. Sinaksihan ng mga kinatawan ng mga partido ang proseso at batay sa initialization report, 0 votes pa ang bawat kandidato dahil wala pa namang naitatransmit na boto sa NBOC. Ayon kay Chairman Andres Bautista, 165 electronically transmitted at manually prepared na certificates of canvass mula sa Provincial Board of Canvassers, overseas absentee voting, local absentee voting at detainee voting ang i-consolidate ng NBOC. Ayon naman kay Commissioner Rowena Guanzon, posibleng sa loob ng 7 araw ay maiproklama na nila ng sabay ang 12 nanalong bagong mga senador. Monica, dahil wala pa namang pumapasok na mga certificate of canvass sa ngayon, nag-suspend muna ng canvassing ang NBOC at magre-resume ito bukas ng alas 11 ng umaga. Monica? Maraming salamat Sir Victor Cosari live na nag-uulat mula sa Pasay City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Antabayanan po ang pagpapatuloy ng Poll Watch 2016, the UNTV Election Special Coverage. Magandang gabi.